Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa lahat po ng nagpaabot ng pagbati sa akin pong kaarawan at sa kaarawan po ng aking panganay na anak na si Yenyen. Thank you so much po. Wala pong pagsidlan ng aming kagalakan sa inyong mga pagbati at sana po ang Diyos ang siyang magbalik ng mga biyaya at pagpapala at pag-iingat sa inyong lahat. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Walking as Children of Light. At ito po ay hahanguin natin sa aklat po na sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Ephesians chapter 5, verses 8 hanggang 14. At ganito po ang sinasabi ng mga talata. If you have your Bible with you, you can open it up and join me in reading our passage for today. Sabi po ni Pablo, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention that the disobedient do in secret, or what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. This is why it is said, 'Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you.'" Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y magiging batayan ng atin pong pag-aaral na again pinamagatang Walking as Children of Light. Alam niyo po mga kapatid, light and darkness are powerful images of Scripture. The contrast between them symbolizes the difference between the kingdom of God and the kingdom of sin. Lagi po nating makikita yung dalawang contrast na yan sa banal na kasulatan. Yung contrast ng kingdom of God and kingdom of sin or kingdom of this world. Yung children of God and the children of wrath. Yung light and darkness. There will always be contrast in the Bible at ito ay malinaw na kanyang binibigyan ng diin. Si Apostol Pablo writes to the Ephesians believers and he reminds them of their transformation from darkness to light. At ito po yung atin ding gustong pag-aralan upang ipaalala sa bawat isa sa atin na mga mananampalataya na tayo ay binago na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya at biyaya. Mula sa kadiliman, tayo ay ginawa niyang liwanag. So imagine niyo mga kapatid, kung ang isang tao ay namuhay sa kadiliman ng isang kuweba sa loob ng kanyang panahon ng buhay, all his or her life, wala siyang nakitang liwanag kundi kadiliman ng kuweba. Pag ang taong ito ay bigla mong inilabas sa liwanag, ano ang kanyang maoobserbahan? Dahil nasanay siya sa kadiliman, dahil buong panahon ng kanyang buhay ay nasa kadiliman, that person would struggle at first. So, mahihirapan siyang mag-adjust doon sa liwanag kasi sa buong panahon ng buhay niya, kadiliman lang ang kanyang namalas. Pero naniniwala po tayo sa paglipas ng mga panahon, makakasanayan ng taong ito ang liwanag. At dahil paglipas ng mga panahon, masasanay na siya sa liwanag, hindi na niya gugustuhin bumalik sa kadiliman. Amen po ba? So in the same way, tayo bilang mga believers who have been redeemed by Christ must now live as children of light. Tapos na po yung buhay natin doon sa kadiliman. At tayo naman po ngayon ay nasa liwanag sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, mamumuhay na po tayo
at lalakad na tayo sa liwanag dahil tayo'y mga anak na ng liwanag. Amen po ba mga kapatid? So ngayon po, samahan ninyo ako at ating isa-isahin ang mga talatang isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso chapter 5 beginning verse 8. Ano po ang sinasabi ng verse 8? Atin pong unang makikita yung tinatawag na transformation ng isang mananampalataya. Ang kalagayan, from darkness to light, ayon sa verse 8. So here, the Apostle Paul declares, "For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord." So notice here mga kapatid, atin pong tingnan, the Apostle Paul does not say that we are merely in darkness. Hindi po sinabi ni Apostol Pablo dito na dati kayo'y nasa kadiliman. Mali ang ating pagkaunawa kung ganon ang ating pagkabasa. Hindi po ganon. Hindi sinabi ni Paul na you were in darkness or they were in darkness. But the Apostle Paul says, "For at one time you were darkness." Anong kaibahan nun? Hindi sinabi ni Paul na kayo'y dating nasa kadiliman, bagkus ang sinabi ni Paul, kayo'y dating kadiliman. You are the darkness. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Hindi po sinabi ni Paul na ang mga mananampalatayang ito sa Efeso ay dating nasa kadiliman. Hindi. Bagkus ang sinabi ni Paul dito, dati kayo ang kadiliman. To emphasize what? To emphasize the total depravity of man. Ito po yung minsan hindi na pag-iintindi ng mga tao. Hindi naniniwala ang tao na siya ang kadiliman. Hindi naniniwala ang makasalanan na siya ang kadiliman. Yes, maybe some believe that they are sinful, but not in the totality of being sinful. But here the Apostle Paul is declaring the reality that sin had corrupted all of the human nature. And that, because of that corruption, human becomes darkness. Amen po ba mga kapatid? Yan ang epekto ng sinful nature. Yan yung minana natin kay Adan. Yan po yung tinalakay ko kahapon sa Winnipeg Unida, yung 2 Adam. The first Adam produces death, but the second Adam, which is Jesus Christ, who is Jesus Christ, produces life. So yung unang federal head na si Adam, nagdulot ng kasalanan, total universal corruption in human being. Ano ang epekto nito? All human being becomes darkness. Hindi lang sila nasadlak sa kadiliman, sila'y naging kadiliman. That is the effect of sin, total depravity. But now through Christ, ang sabi ni Paul, you are now light. Kaya kung titingnan nyo sa Bible, ano sinasabi ng Panginoong Jesucristo? You are the light of the world. You are no longer darkness, but you are now the light of the world. A city on a hill. Na po? Cannot be seen unless you put a light. Let your light so shine before others so that they may see your goodness and glorify God. Amen? So ando na yung distinction, ando na yung transformation. Ang isang tao ay dating kadiliman, subalit sa pamamagitan ni Kristo, ginawa na siyang liwanag. Yun ang transformation. Take note mga kapatid, na hindi lang tayo nasa madilim na kuweba ng buhay, pagkatapos inilabas tayo ron, hindi ganon. Tayo ang kadiliman, pero tayo'y ginawang liwanag. Mas matindi impact nun, di po ba mga kapatid? At yun po ang pagpapaliwanag dito ni Apostol Pablo. So meaning this transformation is not just an external change. It is not just a circumstantial change, but a fundamental shift of identity.
na dating dilim, ngayon ay liwanag. And just as Christ is the light of the world, so His people reflect His light. Listen very carefully. Ano po? Kung tayo ay naging liwanag, ang tanong, saan galing yung ating liwanag? Meron bang liwanag na natural sa atin, nabubukal sa atin? Hindi. Tayo reflection lang ng liwanag na galing kay Kristo. So His people reflect His life. Sorry po, paumanhin na po. Yan po sinasabi ng John 8:12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So, ibig po sabihin yan, yung liwanag na dala-dala natin bilang mananampalataya ay reflection only of the true light, the true source of light. And He is no other than but the Lord Jesus Christ. And to illustrate this, alam niyo po ba yung buwan? Ano po? We do not generate our own righteousness, but shine with the righteousness of Christ. Ano po? And to illustrate this, consider the moon. Yung moon, wala po siyang liwanag. Maliwanag lang ang buwan kasi ang buwan ay kumukuha ng kanyang refleksyon sa araw. Ano po? In the same way, we reflect the light of Christ in a dark world. Because in us, wala naman talaga tayong liwanag. So yung liwanag natin, galing lang sa refleksyon ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Now, ano ang ebidensya dapat ng paglakad sa liwanag? Binanggit ito ni Apostle Paul sa verses 9 and 10. The evidence of walking in the light is clearly taught in verses 9 and 10. For the fruit of light, ang sabi ni Paul, consists in all goodness, righteousness, and truth. At ano pa daw? Verse 10, and find out what pleases the Lord. So malalaman daw natin talaga kung ang isang tao ay nabago na from darkness into light kasi magbubunga na ang liwanag. At ang bunga ng liwanag, goodness, righteousness, and truth. Pagkatapos doon, ang sabi ni Pablo, yung liwanag hahanapin ito kung ano ang kalugod-lugod sa kanyang Panginoon. Ito ang ebidensya ng mga buhay na lumalakad sa liwanag. Kaya imposibleng sabihin ng isang Kristiyano na siya'y Kristiyano na, born again na, pero wala naman nagbago sa buhay niya. Tandaan po ninyo, kung ang naging pagbabago lang ay pagsimba, kahit sino kayang gawin yan. Kung ang naging pagbabago lang ay dumadalo ka na ngayon sa simbahang pinupuntahan mo, kahit sino kayang gawin yan. Pero yung mamuhay ng may kabutihan, yung pamumuhay ng may katuwiran, at yung pamumuhay ng may katotohanan at hanapin ang kalugod-lugod sa Diyos, Kristiyanong totoo lang ang pwedeng gumawa niyan. Can we say amen? So yan pong ebidensya talaga ng lumalakad sa liwanag. Maraming mga taong sinasabi, ako'y Christian na ngayon kasi nagsisimba na ako. Kapatid, madaling idagdag yan sa mga nakakagawian. Walang kaibahan yan sa nakahiligan mong maglaba. Pwede kang maglaba araw-araw dahil nakasanayan mo. At maraming mga Kristiyano na idagdag lang ang pagsisimba sa kanilang mga ginagawa at kanilang agenda araw-araw. Pero ang totoo, walang binagong buhay. Amen po ba mga kapatid? Masakit pero ito ang totoo. Pero anong sabi ni Pablo? Kung totoo na dati kang kadiliman at ikay binago ng Panginoong Hesukristo at naging liwanag, makikita ang epekto nito sa buhay mo bilang Kristiyano. Amen? Paul explains what it means to walk as children of light. It is seen in all that is good and right and true. And living in the light means displaying the fruit of the Spirit. Galatians 5:22 hanggang 23.
Yan pong mga bagay na sinabi dyan ni Apostol Pablo ay bunga ng Espiritu, hindi kayang ibunga yan. Hindi kayang gawin yan ng isang taong nananatili sa kadiliman. Tanging ang makagagawa niyan ay ang taong binago ng Diyos. Amen? So, yung binanggit doon sa verse 10, to discern what is pleasing to the Lord means believers must actively test their actions, their thoughts, and words in the light of God's will. Yan po ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin, lahat na po ng ating ginagawa, sinusukat natin, at ang pamantayan natin, ang sukatan, ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya sa lahat ng ating mga pagpapasya, sa lahat ng ating mga gagawin, bibilin ko ba ito ayon sa kalooban ng Diyos? Gagawin ko ba ito ayon sa kalooban ng Diyos? Sasali ba ako sa mga rally ayon sa kalooban ng Diyos? Magpoprotesta ba ako ayon ba to sa kalooban ng Diyos? Susukatin natin ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos, dahil ganon ang dapat pamumuhay ng isang Kristiyano. Sasali ba ako dito? Ayon ba to sa kalooban ng Diyos? Gagawin ko ba to? Ayon ba to sa kalooban ng Diyos? Our lives should be characterized by righteousness, not the sinful deeds we once walked. Minsan ang naging kaibahan lang, nagpabautismo ka eh. Tapos dumalo ka ng simbahan. Pero maliban doon, wala nang naging pagbabago. Kapatid, nabola ka ng pastor mo at naloloko mo ang sarili mo. Ang tunay na binago ng Diyos mula sa kadiliman at naging liwanag, susunod sa kalooban ng Diyos. At hahanapin lagi ay ang kalooban ng Diyos. Amen? Alam niyo mga kapatid, bilang illustration, imagine niyo yung jeweler. Paano ba mag-examine ng diamond ang isang jeweler? Ang gagawin niya, kukuha siya ng diamond, itatapat niya yon sa liwanag. Under a bright light, ano mangyayari? The flaws of the diamond are revealed when they are exposed to light. Take note mga kapatid, ganun din ang buhay Kristiyano. When we live in the light of God's truth, we see sin for what it is, and we strive for what is holy. Pagpatuloy tayong namumuhay sa liwanag, ma-expose ang kadiliman. At pag nakita natin ang kadiliman, madedistinguish mo na ito. At bilang Kristiyano, iiwasan mo na ang buhay na ito. You don't want to go back again to the cave of darkness. Amen, kapatid? So, ibig bang sabihin niya, Pastor Ruel, kapag Kristiyano na perfect na? Hindi po gano'n ang aking pagpapaliwanag. Ang Kristiyano po ay nagkakasala, nagkakamali, dumarating sa pagkakadapa. Pero ito ang totoo, ang Kristiyano, kinamumuhian na niya yung mga bagay na kanyang nagagawa. At kapag nakagawa siya ng kasalanan, ang sabi, dinadagukan na niya ang kanyang dibdib dahil hindi na ito ang kanyang nature. Amen, kapatid? Now, let us look at the role of sanctification. Ang tawag po mga kapatid, kapag ang isang tao ay nabago na, mamumuhay siya ngayon bilang isang nasa liwanag. At habang lumalakad tayo sa liwanag, ang tawag doon ay sanctification. Sa Tagalog, pinapaging banal. Dahil tayo dati kadiliman, ginawa tayong liwanag, mamumuhay na tayo sa liwanag. Yung proseso na yon ng pamumuhay sa liwanag, ang tawag doon ay sanctification. Kaya kung ikay believer ni Christ, mananampalataya, Kristiyano o born again, kung ano tawag ninyo, at ikaw ngayon ay namumuhay ayon sa kalooban ni Kristo, ang tawag doon sanctification. Now, take note mga kapatid, na nung ikaw ay dating dilim at ginawang liwanag, hindi ka pa naman, ano tawag doon? Perfect. Hindi ka pa naman matured. Hindi ka pa makapagbubunga agad, katulad ng ginamit kong illustration kanina.
Dati kang nasa kadiliman ng kuweba, wala ka naman nakikitang liwanag, tas bigla kang inilabas sa liwanag. Hindi madali yon, no? Matataranta ka sa kapiligiran mo, maninibago ka, hindi mo alam tong mundong ito. Ganon din naman, di ba? Yung unang salta mo sa church, nung ikay na born again na, tapos nagpunta ka sa simbahan, ano ba malay mo sa pinagagagawa ng mga Kristiyano sa loob ng simbahan? Hindi mo nga naiintindihan yung kinakanta. May mga bagong lengguwahe kang naririnig. Like for instance, yung mga word na sanctification, justification, wala ka namang knowledge doon. Ano ba yung mga yon? Ano ba yung mga terminologies na yon? Pero habang patuloy kang lumalakad sa kabanalan, namumuhay sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, unti-unti mo tong naiintindihan. Unti-unti mong napag-uunawa na may sariling lengguwahe ang mga Kristiyano. Iba ang pamumuhay ng mga Kristiyano kesa doon sa nasa mundo. Iba ang lifestyle, iba ang lengguwahe, iba ang mga inaawit, iba ang buhay ng mga mananampalataya kesa sa hindi mananampalataya. Amen? Kaya yung sinasabing Kristiyano, tas wala rin namang kaibahan kesa doon sa hindi mananampalataya, hindi totoong Kristiyano yon. Kasi you will begin to determine the contrast between the one living in the Spirit and the one living in the flesh. The one living in darkness or in darkness and the one living in the light and in the light. Amen? Now, sanctification, siguro naintindihan nyo na kung ano meaning, is the lifelong process by which believers grow in holiness, becoming more like Christ. Well, yung justification, ito yung mga terminologies na sinasabi ko eh. Ano ba yung sanctification? Sa Tagalog, pagpapaging banal. Lifelong process yon. Ngayon, ano naman yung sanctification? While justification is instantaneous, ano ba yung justification? When God declare us as righteous before God. When Jesus died on the cross, alam natin yung tinatawag na doktrina ng imputation. Ano po? When God imputed His righteousness to us, and we in return gave our sinfulness to Christ. Nangyari yun sa krus. Ano po? Ito yung pagkakataon kung saan nung namatay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang mga pinili para sa kaligtasan, ang pinag-alayan niya ng buhay na yon. Yung redemption, yung redemptive work na ginawa ni Christ sa cross, it is effectual or effective to those whom God has chosen to believe. At itong mga mananampalatayang ito, na dating mga nasa kadiliman, dahil ginawaran na ng kalinisan at righteousness ni Christ, yun namang kanilang kasalanan, ibinigay kay Kristo. Yun yung great exchange. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo ay binigyan niya ng kanyang righteousness. Ano ang ating ibinigay kay Kristo? Yung ating kasalanan, kasi pinasa niya yon sa krus. At doon, sa pamamagitan ng ginawang yun ni Kristo, tinitingnan tayo ng Ama ngayon bilang matuwid sa kanyang harapan. We are no longer sinners in the eyes of God, but righteous, not because of what we have done, but because of what Christ did on the cross. Amen? Sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon, dineclare tayo as righteous. Yun ang justification. At instant yun. While sanctification is ongoing, as the Holy Spirit conforms us to the image of Christ. Yung justification, one click, kapag ginawa, ano po, pinatawad tayo po'y napawalang sala, wala na tayong sala. Pero yung mamuhay sa kabanalan, naku, mahabang proseso yon. Walking as children of light is not a one-time decision, but a daily commitment to grow in grace. Sa theological discussion,
sanctification is often viewed as having, anong tawag? Two types or two primary aspects. There are two primary aspects of sanctification. Dapat natin itong maintindihan. Una, yung tinatawag na definitive or positional sanctification, a once for all act of God. One-time act of God. When we were made righteous by Christ's death, yun po yung binanggit ko kanina sa justification, yung atin pong posisyon from darkness becomes light. Definitive. Yun na yung posisyon natin. Pero yung sanctification may second aspect. Ito yung tinatawag na progressive. An ongoing process of becoming more holy. Kaya nga po sinasabi ni Apostol Pablo din na you need to work out your salvation with fear and trembling. Yun po yung progressive sanctification. Yung definitive sanctification, it is a one act of God. From darkness to light, we are sanctified. So kung titingnan po natin, here's a more detailed explanation of these two aspects of sanctification. One, the definitive positional sanctification. This refers to the believer's status in Christ, where they are considered holy and set apart for by God's grace, often linked to justification. It is a once for all act, not a process. Hindi to proseso. When God, through Christ, when Christ died on the cross, when He imputed His righteousness to us, we are justified. We made righteous. We are made righteous. And therefore, definitive yon, ang ating posisyon na ay sanctified. Amen? Ngayon, ano naman yung progressive? Yung progressive sanctification naman, again, uulitin ko, this is the ongoing process of becoming like Christ as believers are empowered by the Holy Spirit to live a life of holiness and resist sin. It's a journey of growth and it's a journey of transformation hanggang sa magbunga tayo ng bunga ng banal na Espiritu Santo. Take note na once ikaw ay na-justified, hindi ka pa naman nagbubunga nun. Once na ikay napawalang sala, ginawa kang banal sa harapan ng Diyos, you were made sanctified, hindi ka pa naman nagbubunga nun. Ang bunga ng Santong Espiritu ay progressive in nature. You have to grow into full maturity and in likeness, more likeness of Christ to bear fruits. Because apart from Him, we cannot do anything. Amen? Now, ang tanong, papaano magpapatuloy sa kabanalan? Ano ba ang pwedeng maging tulong para sa pagpapakabanal? Here are the means of sanctification. 1, the Word of God. Take note that Scripture is the primary tool for sanctification. Regular Bible reading, regular meditation, and obedience to God's Word transform our hearts and minds. Ito yung primary tool para lumago at makapamuhay sa kabanalan. Ang salita ng Diyos, and take note, ang sabi ng Bible, hindi lang naman sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. We grow in sanctification through the Word of God. Kaya ang ating paniniwala, ang Biblia, ayon sa 2 Timothy 3:16, magagamit talaga, mapapakinabangan sa ating pag-unlad bilang mga mananampalataya. Pangalawa, another means of sanctification is prayer. Kung ang reading of the Scripture is God's way of speaking to us, prayer is our way of speaking and talking to God. Through prayer, we seek God's help in overcoming sin and growing in righteousness. Philippians 4:6-7.
kayo na po ang bumasa niyan. Pangatlong means ng sanctification ay fellowship with fellow believers, attending the church, joining the small group, do Bible studies. The church provides encouragement, accountability, and instruction in order for us to grow in our sanctification. And the last, maaaring hindi natin to alam at maaaring hindi natin to pinaniniwalaan, pero meron pang isang agency kung saan nakakatulong sa ating kabanalan. Ano yon? Yung trials and discipline. At ito ang ayaw nating maranasan. But take note that God uses difficulties to refine and sanctify His people. James chapter 1, 2-4. Amen? So yun yung paraan ng Diyos. These are the means in order for us to live a life of holiness and in order for us to walk as children of light. Amen? Now, to illustrate this, think of a sculptor. Yung sculptor chiseling away at a block of marble. Yung process ay mabagal and it requires precision, but over time, a beautiful masterpiece emerges. Sa tiyaga, sa pagsusumikap, sa kahusayan ng isang iskultor, mabubuo rin ang isang magandang masterpiece. Sanctification is similar. God removes the rough edges of sin and shapes us into the image of Christ. Take note na laging binabanggit yung analogy ng isang potter na may hawak na clay. Sa Jeremiah, mababasa rin natin doon, chapter 18, na kung saan dinala ng Diyos si Jeremiah sa bahay ng magpapalayok upang masdan at tingnan kung papaano magtrabaho ito. At doon sa kamay ng magpapalayok, hinuhulman niyang mahusay ang putik hanggang sa mabuo ang palayok na nais niyang gawin. Ganon din tayo mga kapatid. Lagi nating binabanggit yung cliche na gamit na be patient with me, God is not finished with me yet. Kasi yun naman ang totoo, ang katotohanan na nasa kamay tayo ng Diyos, hinuhubog pa niya tayo ayon sa kanyang minagaling. Amen? Now, let us go to verses 11 to 13. So, bilang mga mananampalataya, anong dapat natin pang gawin para makapamuhay bilang mga Kristiyano na lumalakad sa liwanag? Number 4, let us expose the works of darkness. Ito'y duty rin ng bawat isa. Ang sabi dyan ni Paul, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Kanina hinamon tayo na wag na tayong mamuhay sa kadiliman. Tayo mamuhay na sa liwanag kasi tayo hindi na dilim, liwanag na tayo. Pero ang susunod na challenge ni Apostol Pablo rito ay ano? I-expose nyo yung dati nyong kalagayan. I-expose ninyo ang kadiliman. Sa verse 12, it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. Paul commands believers not only to avoid darkness but to expose it. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, living in such a way that sin is revealed for what it is. Hindi po ginagawang winawater down or pinipilit na pababain yung kasalanan sa pagpapalit ng termino dito. Like halimbawa, yung pangangalo niya, pinapalitan natin ito ng termino ngayon affairs. Mukhang mas magaang yung affair kesa dun sa adultery. Pero mga kapatid,
Kung anumang termino ginagamit nyo, isa lang ang ibig sabihin nun. Kapag sumiping ka sa hindi mo asawa, pangangalo niya yun. Pero sa panahon natin, pinapaliit natin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan nito. Kapag sobrang dami ninakaw, plunder. No? Ano ba yung plunder sa Tagalog? Basta plunder. Pag konti lang, pangungupit. Pero pareho lang yun. Kumuha ka ng hindi iyo, malaki man o maliit, pag nanakaw yun. Hindi po ba mga kapatid? Kaya po napakahalaga, balikan ninyo yung 10 Commandments, sasabihin nyo kay pastor nyo, Pastor, talakayin nyo nga uli sa amin yung 10 Commandments para lubusang maintindihan ng mga kaanib ang halaga ng pagsunod dito. Because if we, as believers, will have a knowledge of what the commandment means, ay makikita nyo mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay, applicable ang 10 Commandments. No? Hindi ko na po matatalakay dito pero siguro po, pag natapos ko na yung series na yon sa doctrinal class, iisa-isahin ko rin dito sa Tinig ng Pag-asa yung 10 Commandments. For the benefit of the followers of Tinig ng Pag-asa. Ang scope ng 10 Commandments mga kapatid ay napakalawak na dapat maintindihan. Kaya po, ano sabi ni Paul dito? Dati kang nasa kadiliman, expose mo to. We must do this with grace and truth. So this does not mean na maging judgmental tayo sa mga taong namumuhay pa ron sa kadiliman. O yung nasa dilim pa. O maging self-righteous na maging katulad naman ng mga Pariseyo. No. Ating gagawin ang pagtuturo, ang pag-expose upang kanilang maintindihan at baka sakali na sila ay maakay natin sa liwanag at madala sa Panginoon. No po? At tawagin din sila sa kaligtasan. So when the gospel is proclaimed, the light of Christ exposes sin and brings transformation. Amen? Kung i-illustrate natin, ganun ang role ng lighthouse. Yung lighthouse does not argue with the darkness. It simply shines. So as Christian, we expose darkness not through loud condemnation, but by faithfully shining the light of Christ in our words and actions. Amen? And verse 14, ito na po yung huling verse. Ano pa ang dapat gawin ng isang mananampalataya na namumuhay sa kabanalan? Tinatawag tayo to wake up. Verse 14, the apostle said, "This is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you." So the Apostle Paul concludes with a call to wake up. Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. This is likely an early Christian hymn calling unbelievers to salvation and believers to renewed zeal. So even those in the church can sometimes become spiritually sluggish. Alam niyo po kung sino ang pinakamahirap i-evangelize? Yung nasa loob na simbahan. Yung naniwalang siya'y Kristiyano na kasi doon na siya lumaki. Yung naniwala na siya'y born again na kasi doon na siya nagsimula mula Sunday schooler. Napakahirap na pong baguhin yan. At napakahirap na pong pasunurin. Minsan nandun na nga lang pero hindi naman nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi naman nakikinig ng mensahe. And the Apostle Paul reminds us to wake up. Wake up from what? From our complacency and live fully in the light of Christ. Amen? Now, I would like to give you some reflection questions again para po magamit ninyo sa inyong mga Bible studies at sa inyong mga small groups. 1.
In what ways has God transformed you from darkness to light? How does this impact your daily life? 2. What are some areas in your life where you need to grow in goodness, righteousness, and truth? 3. How can you shine the light of Christ in your workplace, in your family, or even community? Are there areas of darkness that you need to expose in your own heart or surroundings? How can you do this with grace and truth? 5th, how can you wake up spiritually and live more faithfully as a child of light? And last, how is God sanctifying you through His Word, prayer, fellowship, and trials? So bilang konklusyon mga kapatid, Christ has brought us from darkness into His marvelous light. Bilang mananampalataya, we are called to walk as children of light, bearing fruit that pleases the Lord and exposing the works of darkness with the gospel. Take note, the sanctification is an essential part of this walk, as God continually shapes us to be more like Christ. So let us heed the Apostle Paul's call to wake up and live in the radiance of Christ's glory, bringing His light to a world in desperate need of a Savior. Amen? Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoon.